Mainit na usapin ngayon sa mundo ng politika si Marikina Representative Stella Kimbo matapos niyang sabihin na hindi daw siya napaabutan ng suhol. Kaya't nagpahayag siya ng impormasyon hinggil sa umano'y anomalya sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kasunod nito, usap-usapan din ang posibilidad na scripted umano ang mga pangyayari sa Kongreso na tila't layuning durugin si VP Sara. Matatandaan nga natin na unang naging laman ng mga balita si Kimbo matapos siyang humarap sa kamera at tahasang magpahayag ng kanyang nalalaman sa umano'y paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa kanya, hindi siya napatabihan o napaabutan ng anumang suhol, kaya't hindi siya nag-atubiling maglahad ng impormasyon. Aniya, ito na ang tamang pagkakataon upang maging transparent sa publiko ang mga ganitong uri ng pondo na dapat ay ginagamit para sa kapakanan ng bayan. Ayon sa kanya, ang katotohanan ay hindi ako nabahaginan ng kahit anong kabayaran o suhol. Hindi ko kayang manahimik kung ang pera ng bayan ay nasasangkot sa mga isyong ito. Kailangang malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Samantala, isang kontrobersyal na tanong ang bumabalot ngayon sa Kongreso. Scripted nga ba ang mga kilos na tila't layunin durugin si Vice President Sara? May mga nagsasabi na tila pinaplano at sinadya ang mga katanungan at mga pagsisiwalat ng ilang mga mambabatas upang sirain si VP Sara, lalo na't nagiging maingay ang kanyang pangalan bilang posibleng susunod na kandidato sa mas mataas na posisyon. Bukas pa rin ang usapin at habang patuloy ang investigasyon, marami ang nag-aabang kung ano ang magiging resulta ng mga pahayag ni Kimbo at kung totoo nga bang may mga scripted na plano laban kay Vice President Sara Duterte. Magiging malaking issue ito na maaaring magpabago sa takbo ng politika sa bansa. Patuloy kaming magbibigay ng panibagong impormasyon hinggil sa usapin na ito at heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan. At kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga balita dito sa Tatak Pinas.